Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng isa sa pinakamagaling na sniper na matapos mamuhay na lang sana ng tahimik ginamit ito ng mataas na opisyal para sa kanilang masamang adhikain. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2007 na pinamagatang Shooter. Sa Ethiopia, Africa, ang US Marine Corps Recon Sniper na si Sergeant Bob Lee Swagger at ang kanyang spotter na si Donnie Fenn ay patagong nagmamasid sa paligid bilang support sa isinasagawang misyon ng US sa bansa. Ngunit ang best friend niyang si Donnie ay nag-alala kung talaga bang para sa pangkapayapaan ang kanilang misyon dahil nag-aantay sa kanya ang asawa na mag-aaral ng nurse. Maya-maya pa parating na ang convoy na kanilang dapat protektahan. May makakasalubong itong kalaban kaya pinabagsak ito ni Swagger nang walang mintis at ligtas na nakadaan ang convoy. Nang aalis na sana ang dalawa biglang may dumating na convoy ng militia sa lugar. Pinigilan nila ang mga kalaban na makadaan subalit bumanti ang mga ito na kahit hindi sila nakikita ay pinapasabog ng militia ang bundok kung saan sila nagtatago. Nang malaman ng komandang nangyayari, pinaabando na ang dalawang sniper sa namamahala ng misyon na CIA officer dahil ang totoo hindi opisyal ang operasyon nila sa bansa. Nang tawagan nila ang command hindi na sumasagot ang mga ito, hinala nilang iniwan na sila ng mga kasamahan. May dumating ding helicopter na inakala nilang kakampi, ngunit inatake ang dalawa at tinamaan si Donnie dahilan ng pagkamatay nito. Hindi na nailigtas ni Swagger ang kaibigan pero nagawa niyang mapabagsak ang helicopter. Makalipas ang 3 taon nag-retire na si Swagger bilang US Marine Sniper, kasalukuyan na itong naninirahan sa bundok na malayo sa lahat kasama ang alagang aso. Isang araw, ang opisyal na nagngangalang Colonel Isaac Johnson ay bumisita kay Swagger kasama ang mga kasamaan nito. Hindi sana sila haharapin ni Swagger dahil gusto na niya ng tahimik na buhay, ngunit mapilit ang Colonel kahit 5 minuto lang kaya napilitan na ito. Hiniling sa kanya ni Johnson na suriin ang mga lugar na balak puntahan ng presidente para sa magaganap na pampublikong pagsasalita upang mahadlangan ang banta sa buhay ng Pangulo. Siya ang napili ng Colonel dahil talagang napakagaling ni Swagger sa pagbaril bilang sniper at siya lang ang may kakayahang makatama ng 2,000 yarda, pero ayaw pumayag ni Swagger dahil wala na siyang tiwala sa mga namumuno. Bago umalis ang Colonel sinabi niya kay Swagger na sana hindi niya pagsisihan ang pagtanggi nito na isang araw makita niya na lang sa balitang patay na ang presidente, dahil doon na konsensya si Swagger at tinanggap na ang pinapapagawa sa kanya. Kinalaunan pinuntahan na niya ang 3 syudad na bibisitahin ng presidente upang pag-aralang mabuti ang mga posibilidad na pagpwestuhan ng snipers. Matapos niyang mapag-aralan lahat inulat niya kay Johnson ang mga nakita na isang lugar lang ang may malinaw na pwesto na maaaring doon gagawin ang pagtatangka sa buhay ng presidente na napag-aralan niyang mabuti. Humanga ang Colonel sa ipinakitang talas ni Swagger sa pag-aaral ng sitwasyon at mga posibleng bagay bilang sniper. Sa araw ng talumpati ng Pangulo ng United States, sinamahan ni Swagger si Colonel Johnson sa isang overwatch na posisyon upang magbantay ng mabuti sa posibleng shooter. Ipinakilala sa kanya ang isang police officer na makakasama nila sa pagbabantay at naka-standby na din ang lahat habang nagsasalita pa ang Archbishop ng Ethiopia. Nang magsasalita na ang presidente totoong may naghahanda nga upang patayin ito. Nalaman ni Swagger ang tangka subalit binaril ito ng nasa likuran niyang pulis, binaril din ng presidente pero tinamaan ang Archbishop dahilan ng pagkakagulo ng lahat. Lumabas na sinet up lang pala si Swagger ni Johnson upang palabasin na siya ang nagtangka sa buhay ng presidente. Nagawa namang makatakas ni Swagger at humingi ng tulong sa nakita niyang tao pero isa pala itong FBI agent na si Nick Memphis. Hinuhuli siya ng agent pero nalaban si Swagger at kinuha ang susi ng sasakyan nito habang itinatangging hindi niya pinatay ang presidente. Pag-alis ni Swagger dumating ang pulis na bumaril sa kanya at nakapag-report ng lokasyon niya pati ang sasakyang ginamit nito na pagmamay-ari ng FBI officer. Nang marinig niya ito sa radyo agarang nagtago si Swagger sa automatic car wash at ginamot pansamantala ang sarili. Subalit nahanap din ang kinaroroonan niya kaya mabilis na tumakas si Swagger hanggang sa habulin na ito ng mga pulis. Sinubukan niyang tumakas sa pagtawid sa intersection ngunit tinamaan ng truck ang likurang bahagi ng sasakyan niya dahilan ng mapalibutan ito. Pero hindi nawala ng loob si Swagger, pinaatras niya ang sasakyan hanggang sa mahulog siya sa ilog. Nang suriin ng mga pulis ang sasakyan sa ilalim wala na silang makitang tao sa loob.
Kasalukuyan na palang tumatakas si Swagger sa pagdaan ng tugboat. Patuloy pa din sa paghahanap ang mga pulis at hinahalugog ang bawat sulok ng ilog, pero nagawang makatakas ni Swagger gamit ang nakuha niyang sasakyan. Samantala, ang FBI agent na nadisarmahan ni Swagger ay pinagpapaliwanag matapos itong mabigong pigilan ng shooter. Ngunit ipinagtataka ni Memphis ang sinasabi sa kanya ni Swagger na hindi daw siya ang bumaril sa presidente. Pinapalabas ng kanilang chief na dahil sa nangyari kung ano-ano na lang ang naiisip niya kaya pinagpahingaan na muna siya nito. Sa mga oras na yun dumaan si Swagger sa isang tindahan para bumili. Ngunit inaalala niyang baka makilala ito kaya sinira niya ang kuryente upang hindi ito makita at pinili ang mga kailanganin niyang bagay. Pagkatapos nagtungo ito sa isang auto shop na walang tao at doon ginamot niya ang sarili na may 2 taman ng bala sa katawan. Matapos niyang magamot ang sarili pinuntahan niya ang dating asawa ng kaibigan na si Sarah. Nagulat ito sa pagdating niya doon dahil kilala siya nito bilang partner ng namayapang asawa noon. Agarang itinanggi ni Swagger ang pagpatay sa presidente. Sinabi sa kanya na hindi niya talaga pinatay dahil ang Archbishop ang napatay na ikinagulat din ito sa hindi malamang dahilan. Ang alam ni Swagger nag-aral ito ng nurse kaya humingi siya ng tulong. Hindi pala ipinagpatuloy ni Sarah ang pag-aaral magmula nang mamatay ang kanyang asawa. Pinaalis na siya ni Sarah pero nagmamakaawa si Swagger na humingi ng tulong dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Nakaramdam na din ng awa si Sarah sa kanya kaya napilitan na itong papasukin siya. Balak pala sana noon na magpakita ni Swagger sa kanya para personal na sabihin ang pagkamatay ng asawa na hindi niya nagawa, pero nagpapadala ito ng sulat at bulaklak na taon-taong natatanggap ni Sarah. Hindi na maganda ang sitwasyon ni Swagger kaya inalam ni Sarah kung anong maitutulong niya. Binigyan ito ni Swagger ng listahan ng mga kailanganin para magamot ang sugat. Sa FBI office abala si Memphis sa pag-iimbestiga sa totoong nangyari dahil hindi ito mapalagay sa sinabi sa kanya ni Swagger. Nadiskubre niyang ang bilis yata nilang nakatanggap ng opisyal na report matapos ang pamamaril habang naghahanapan pa lang sa lokasyon ng shooter noon. Nakakuha din ito ng impormasyon ni Swagger 2 taon ang nakalipas sa isang kompetisyon na nagawang matamaan ni Swagger ang target niya ng 5 ulit sa iisang pwesto. Ipinagtataka niya kung paano nangyaring sa galing nito ganoon na lang siya nagminti sa target. Matapos makabili ni Sarah ng mga kailanganin wala na itong pagpipilian kundi ituloy ang pagtanggal ng bala sa katawan ni Swagger kahit natatakot siya sa gagawin. Hindi pa din mapalagay ang FBI agent, nagtungo ito sa simbahan na katapat ng pinangyarihan ng pagtatangka sa buhay ng presidente upang mag-imbestiga. Inakyat niya ang itaas at nakita niya sa bintana na kitang-kita doon ang lugar. Nakakita din ito ng 3 butas sa sahig na tila may inilagay doon. Galit naman si Johnson nang wala pa din silang balita kay Swagger matapos itong makatakas ng may mga tama ng bala sa katawan. Kinalaunan ng magising na si Swagger at naging matagumpay ang operasyon. Ibinalita sa kanya ni Sarah na pinatay daw ang alaga niyang aso dahil hindi na siya babalik pa. Walang magawa si Swagger sa ngayon pero pinapangako niya sa sarili na pagaling niya hahanapin niya ang pumatay. Samantala, inaalam ni Memphis ang armas na gumagamit ng tripod. Nalaman niyang may isang armas na gumagamit ng remote control na hinala niyang ito ang ginamit sa pagpatay. Makalipas pa ang ilang araw tuluyan ng gumaling si Swagger, balak niyang makipagkita sa FBI agent kaya hiniling nito ang tulong ni Sarah. Pinuntahan ni Sarah ang agent para ibigay ang numero ng sasakyang ginamit noon ni Johnson nang puntahan niya si Swagger dahil kinuhanan niya ito ng litrato, habang nasa labas ito nagmamasid sa paligid. Ngunit napansin si Swagger ng mga pulis na nakaparada sa malapit. Hiningian siya ng mga ito ng ID pero nalaban si Swagger at pinabagsak ang mga pulis sa kaagarang tumakas. Agaran ding nagtungo si Memphis sa opisina para sana alamin ang ibinigay sa kanya. Ngunit nangangailangan ito ng password kaya humingi siya ng tulong sa kaibigan, pero binalaan ito sa gagawin na maaari siyang matanggal dahil napakaselan ng impormasyon ang inaalam niya. Hindi na iniisip ni Memphis ang matanggal, ang mahalaga na lang sa kanya ay ang katotohanan. Sinabi din sa kanya ng kaibigan na may nakita din itong kahinahinala at nalaman niyang kasabwat ang chief officer nila. Subalit nalaman ng FBI chief na may taong nanguha ng maselang impormasyon mula sa FBI office. Hinala niyang ang agent na si Memphis ang may gawa dahil ito ang huling nakakita kay Swagger.
Tinawagan si Memphis ng kaibigan patungkol sa hiling niyang impormasyon, isa daw itong kumpanya na walang kinalaman sa gobyerno at may kontak ng mga dating magagaling na military o sa madaling tawag na contractor, bigla namang dinukot si Memphis ng mga nadiskubre niyang contractor na ipinadala ni Johnson. Nang papatayin siya gamit ang sarili niyang kamay bilang suicide, dumating si Swagger at pinagpapatay ang mga mersenaryo upang iligtas ito at ipaghiganti ang alaga niyang aso. Nalaman din ni Johnson na buhay pa si Swagger matapos mapatay ang pinadala niyang mga tauhan. Dumating naman ang FBI chief para ipaalam na may nakuha itong impormasyon na nagpapadala si Swagger ng bulaklak taon-taon sa asawa ng dati niyang partner. Nang malaman ito ni Johnson, agaran niya itong pinatrabaho sa mga tauhan. Sa ibang bahagi nagtungo ang dalawa sa Tennessee upang makausap ang eksperto ng mga armas para alamin ang taong may kakayahang magpatama ng baril sa loob ng 2,000 yarda. Sinabi ng matanda na may kilala siyang nagngangalang Swagger na talagang napakagaling sa pagbaril pero hindi pa niya ito nakita ng personal at ang isa naman ay nagmula sa Serbia na mayroong kapansanan. Agarang tinawagan ni Memphis ang kaibigan para ipahanap ang kinaroroonan ng Serbian sniper. Naisip din ni Johnson na hahanapin ni Swagger ang shooter kaya balak niyang hayaan ito upang gawing bitag. Hindi nagtagal na hanap na ng kaibigan ni Memphis ang sniper. Naghahanda naman ng mga tao si Johnson para sa plano niyang pagpapatay kay Swagger. Sa bahay ni Sarah may napansin itong tao sa labas. Napatay niya ang isa pero may nakatago pala sa likuran niya dahilan ng mahuli ito. Namimili naman ang dalawa ng kailanganin nilang mga gamit para gumawa ng improvised na pampasabog para sa gagawing pagsalakay, pagkatapos sinanay ni Swagger si Memphis sa pagbaril. Matapos nito ay pinasok nila ang kinaroroonan ng Serbian sniper. Isa-isang winakasan ni Swagger ang buhay ng mga bantay habang nilalagyan niya ng mga pampasabog ang mga sulok. Nagmamasid naman sa may kalayuan si Memphis bilang mga mata niya sa paligid. Matapos niyang mapatay lahat ng bantay, nakita niya sa loob ang Serbian sniper. Inalam niya ang pagkatao ni Johnson at kung bakit niya pinapapatay ang Archbishop. Sinabi ng Serbia na nagtatrabaho si Johnson sa isang senador sa Montana na si Charles, sa ngalan ng conglomerates ng langis na nagsasamantala sa mga umuunlad na bansa para kumita. Inamin itong pinapaslang sa kanya ang Archbishop upang maibaon sa hukay ang impormasyon tungkol sa mga krimen na isinagawa ng mga mersenaryo ni Johnson na maihayag kabilang ang pagmasaker nila sa Ethiopia. Walang alam si Swagger na ang pinuprotektahan pala nila noon sa Ethiopia ay ang mga contractor ni Johnson na kakatapos lang isinagawa ang pagpatay sa isang nayo ng walang kalaban-laban. Sa labas, napapalibutan na pala ng mga mersenaryong pinadala ni Johnson, pinaalam sa kanya ni Memphis ang sitwasyon na kailangan na niyang tumakas. Alam pala ng Serbian sniper na ginawa itong bitag ni Johnson upang mahuli siya doon at agarang nagpakamatay. Pagpasok ng mga mersenaryo, isa-isang pinabagsak ni Swagger ang mga ito, gamit ang mga pampasabog na ikinalat niya sa labas na gawa niyang mapatay ang mga kalaban. May dumating din na helicopter sa lugar. Naalala ni Swagger ang nakaraan na napatay ang partner niya. Ayaw na niyang mangyari ulit ang nakaraan kaya pinagtago niya si Memphis at mag-isa itong hinarap ngunit hindi niya mapabagsak. Sumunod na si Swagger para puntahan ang partner, pinauna niya itong pinatakbo para lumayo sa lugar pero nakahanap ng paraan si Swagger kung saan pinasabog niya ang tangke ng gas dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Pagkatapos tinawagan ni Memphis ang chief para kunwaring ipaalam na hawak na niya si Swagger, pero hindi niya daw alam kung kanino magtitiwala. Tumawag din kay Swagger ang colonel, hinarinig niya ang inirecord nitong usapan nila ng Serbian sniper patungkol sa pagmasaker nito sa Ethiopia na ikinabahala ni Johnson. Hiniling ni Swagger na magkita sila para ibigay ang record at kailangan niya ng opisyal na mapagkakatiwalaan kung saan ang tinutukoy ay ang senator ng Montana. Kinalaunan nagkita sila sa napakalayong lugar na walang ibang tao, kasama din ng colonel si Sarah bilang bihag laban kay Swagger. Maya-maya pa dumating na din ang senator, pagbaba nito nakita nila ang taong paparating at bigla na lang pinabagsak ng tauhan ni Johnson matapos itong nakahanda na pala ng mga sniper sa lugar. Lingid sa kanilang kaalaman nagtatago lang pala si Swagger, isa-isa niyang tinapos lahat ang mga tauhan ni Johnson sa paligid sa kapinatamaan din ang tauhan nitong may hawak kay Sarah na talagang ikinagulat ng mga ito. Sa mga oras na yun, alam na ng FBI ang lokasyon nila matapos magpadala si Memphis ng tao para ibigay sa kanila. Paglapit ni Swagger humanga ang mga ito sa galing niya sa pagbaril. Gusto siyang kunin ng senator para magtrabaho sa kanya pero tumanggi ito.
Nang marinig nilang paparating na ang FBI, inirecord pala ni Swagger ang sinasabi ng senator. Pero sinira niya ang ebidensya dahil pag ibinigay nila ito sa otoridad mawawala lang ito at maaari pa nilang ikapahamak. Pag-alis ng senator ipinahayag ni Johnson na panalo ito sa laban nila ni Swagger. Agara na ring sumuko si Swagger pagdating ng FBI nang hindi na nalaban pa. Matapos itong hawak na ng otoridad, humiling si Swagger ng pagpupulong na pinayagan naman ng Attorney General, bilang kasama sa kanilang mga plano palihim itong binigyan ni Memphis ng bala ng baril. Kabilang din si Johnson sa pagpupulong na labag sa loob niyang naroon. Pero wala siyang magagawa dahil ayon ang kautusan ng Attorney General matapos itong makatanggap ng tawag mula sa matataas na opisyal na pakawalan daw ito. Bilang panimula, binigyan si Swagger ng 5 minuto para ipahayag ang kanyang panig. Inamin niya na kanya talaga ang baril na nasa harapan niya na nakuha sa crime scene matapos ang pagpatay. Nilagyan niya ito ng bala na ikinagulat ng lahat saka sinubukang barilin ang Colonel pero hindi ito pumutok. Sinabi ni Swagger na lahat ng baril na meron siya sa bahay pinapalitan niya ito ng mga pin bago umalis upang nagiging walang silbi at inihayag na sinet up lang siya sa krimen na hindi niya ginawa. Pinagtatawanan naman ito ni Johnson at wala daw siyang pakialam sa mga sinasabi ni Swagger at nagbalak ng umalis. Ipinakita ni Memphis ang mga litrato sa ginawang pagmasaker ni Johnson sa Ethiopia na talagang ikinugulat nito. Subalit sinabi ng Attorney General na wala itong kakayahang ipahuli si Johnson dahil labas na sa kanilang jurisdiction ang ginawa niyang krimen dahil nasa ibang bansa ang isinagawang pagpatay kaya pinayagan na niya itong umalis. Pinagmamalaki na naman ni Johnson kay Swagger na nanalo na naman ito sa laban nila at agarang lumabas. Ikinalungkot na lang ni Swagger na pinakawalan lang ito matapos ang lahat ng ginawa niyang krimen. Nilapitan siya ng Attorney General at sinabihan na maaaring kailangan ng extrajudicial na hakbang upang mawakasan ang mga katiwalian at inutos ang pagpapalaya kay Swagger. Nang gabing yun, nagtatawanan si Johnson at ang senator na gano'n na lang nila kadaling nalusutan ang batas kahit may ebidensya. Pinag-uusapan din ng mga ito ang susunod nilang operasyon sa Ecuador pero biglang bumagsak ang tauhan nila. Alam ni Johnson na naroon si Swagger pero napatay ito bago pa makatakas. Nang pasukin ni Swagger ang loob nagmamatapang pa ang senator na isa siyang opisyal ng gobyerno, pero ang alam ni Swagger isa itong tiwaling opisyal kaya tinuluyan na niya ito saka pinasabog niya din ang buong bahay bago umalis. Sa huli, nag-aantay na pala si Sarah sa sasakyan at agara na ring umalis ang dalawa na ngayon ay magkasama na. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video